Ang pagninegosyo ay hindi biro. Nangangailangan ito ng malaking oras, atensyon, at magandang estratehiya upang mas mabilis itong mapansin ng ating mga mamimili. Ang pagninegosyo ay may dalawang bunga. Ito ang pagkalugi at pagkaunlad. Sa puntong ito, masasaksihan natin ang ilang mga negosyante. Magandang hapon po, Ate. Tatanong lang po kung ano pong pangalan niyo. Ako po si Marnely Ahok Laguna. Ilang taon po kayo? Nasa 31 na po. At saan po kayo nakatira? Sa may Purok Sandia, Victoria, Tagus, Oregon, sir. Paano po kayo nagsimula sa inyong pagtitinda sa gulayan ng gulayan? Siyempre, umutang muna para magkakapital. Tapos, yun, sabay kami mag-asawa na tutulungan. Tapos hanggang sa lumago. Tapos hanggang sa may magpautang na magpagamit ng kapital. Utang namin. Tapos tinubukan, binayaran hanggang sa lumago ulit. So, ayun. Hanggang sa ganito na, lumaki na yung business namin. Paano po nakaka-affect sa inyo ang negosyo sa inyong negosyo ang pagtaas ng mga bilihin? Minsan, maapektuhan talaga yung katulad namin mga negosyante, lalo na ngayon na mahal ang mga bibilihin. Rolling lang, kahit basta may bili lang kami na isang item hanggang sa makumpleto yung mga bibilhin namin para lang ma-abil din ng mga mamimili sa amin. Bahala na mahal yung bilihin. Importante na may ibibigay din kami ng mga may isupply sa mga customers namin. Saan po kayo kumukuha ng gulay at iba sa Nagbibiyahe kami ng sa Davao. So doon kami kumukuha ng mga tinitinda namin, mga gulay, mga bigas, lahat na sa araw-araw na pangangailangan ng mga tao, doon kami kumukuha. Mayroon pa ba ang karanasan hindi maganda sa inyong negosyo? Paano mo ito nasusunod? Minsan marami din focus lang sa sarili, tapos yung magtutulungan lang din. Tapos pag makita mo ng losing na, i-recover mo para lumago ulit yung negosyo mo. Tapos pag hina na yung tinda nyo, kailangan mo talagang mag-sacrifice para lahat gagawin mo, ma-feedling lahat, para lang maibenta yung mga gulay, mga titinda namin, para lang hindi ma-losing yung kapital. Pamuli po na katanungan namin ay sa iyong barangay, ano ang katangian ng sa mamuling may-ari ng tindahan, gulayan? Siyempre, isa doon is yung masayahin, yung mabait, tsaka yung may respeto ka rin sa mga kapwa mo, customer, tapos sa sarili mo, tsaka sa mga trabahante mo, at lalong-lalo na yung huwag mong haluan ng kalukuhan yung negosyo, kasi doon yun, alam ng lahat kapag humalok ka talaga ng kalukuhan sa buhay mo, madadawang ka talaga. So, importante lang, tsaka lakas ng loob at tiwala sa Panginoon. Yan lang. Salamat. Maraming salamat po, Ate. Tunay ngang masiyahin, mabait na negosyante at amo si Ginang Marnely. Makikita natin sa kanyang katayuan ang pagiging positibo sa lahat ng bagay, kahit na marami itong mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Kaya dyan, kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Ginang Marnely Ahok Laguna. Maraming salamat at mabuhay ka.
Magandang hapon po sa inyong dalawa. So, maaari po ba namin malaman kung ano po ang inyong pangalan? Ako si Juliet Agaw. Kurada. Edad po at saka saan nakatira? Ako 28 years old. Taga dito lang. Paano niyo po sinimulan ang pagtitinda ng ganitong klase, yung pagtitinda ng mga ulam? Actually, wala kami kung lambagan. Plano na mag-ingani mo kamang na negosyo. Ipatay sa ito una nagaplano. So, kami ang may tama. So, paano naka-apekto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa iyong negosyo? Apektado gate ka tayo kay dili kami pwede mo taas ng presyo sa baligya kaya namo nga ni market is estudyante. So bahala gamay mo ginansya basta ma-afford din mga bata. Maginansya kami dan basta buhi-buhi da. Bakit po naisipan na simulan ang ganitong uri ng pagninegosyo? Dili kami ganahan mo trabaho ng office kay mapatay ka sa opisina, ani mo sundudugay pa. At least ini araw-araw busog ka, libre ka ng pagkaon, ani mo ginansya, pambayad ko sa bills, pero busog na ka. Ani mo ginansya, di ka on mo. Okay lang, buhi-buhi da. Gaano kahirap para sa iyo na gumising ng maaga para lamang magluto ng pagkain para sa mga estudyante? Lisod siya kay kami kay sa una nang wala pa kami negosyo tag 10 AM din kami umata. So kuman 4 AM umata na kami. Lisod mag-adjust. Yun lamang. Maraming salamat Maraming po salamat. sa Bahala. share niyo po ng inyong mga experience sa pagninegosyo niyo. Thank you, Sam. Naging masaya kami sa pag-interview sa dalawang ito dahil sa kanilang magandang pakikitungo sa amin. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa mag-asawang ito dahil binigyan nila kami ng sapat na oras upang sagutin ang iilang mga katanungan hinggil sa kanilang pagninegosyo bilang isang epektibong negosyante. Kaya dyan, kami ay saludo sa dalawang ito, Ginang at Ginoo. At yan ang iilan sa mga taong ating na-interview. Ang kanilang mga karanasan patungo sa kaunlaran ng kanilang negosyo. Dalawa silang ating natunghayan, ngunit iisa lamang ang kanilang patutunguhan. Yun ang kaunlaran para sa kanilang kinabukasan. Nagsusumikap para sa kanilang pamumuhay at para sa pagseserbisyo sa mga taong kanilang binibigyan ng kanilang negosyo. Hay na kung magatubag ng kayo mo kay sa Mike Enriquez. Go. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa video ito, ating matutuklasan ang iilang mga negosyante kasabay ng kanilang karanasan, kahirapan, tungo sa magandang